Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na ang ating bida kay Juanir, habang si Juanir ay umiiyak sa pag-aalala, at sabay yakap nga ito ng mahigpit sa bida, dahil nag-alala nga ito ng sobra sa kanya. Napasukan naman rito ang ating bida, dahil sa sobrang higpit ng pagkayakap ni Juanir sa kanya. At nagsaad nga ito, na kumalma nga raw si Juanir, dahil nahirapan nga raw siyang tumakas sa dalawang matandang iyon. Nag-alala naman na nagtanong si Juanir na kung napilitan nga raw ang bida na makipag-threesome sa kanila. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, na natalo lamang siya sa dalawang matandang babae, ngunit wala nga raw nangyari sa kanila. Nagsalita naman si Juanir, na wala nga raw siyang pakialam sa nangyari. Ang importante lang sa kanya ay nakauwi nga raw siya ng ligtas. Nagulantang naman rito si Chu Ching, sa pinagsasabi ni Juanir sa kanya at sinabihan niya din ito na pagod nga raw siya. Makalipas ang isang gabi, makikita rito ang telepono ni Chu Ching, naka-18 missed call na si Tang Ziyan sa kanya. Sinagot na ng ating bida ang telepono, habang kayakap niya si Juanir. Nahayaan muna nga raw siya ni Tang Ziyan na matulog, dahil inaantok talaga siya. Nagsalita naman sa kabilang linya si Tang Ziyan, habang naiinis nga ito, na kung sinasadya nga ba ni Chu Ching na mag-absent ngayon. Sinagot naman siya ng ating bida, na masama nga raw ang kanyang pakiramdam, at sana tulungan nga raw siya ni Tang Ziyan, at mahal na mahal niya nga raw ito. At saad pa ni Tang Ziyan, na huwag nga raw magmatapang si Chu Ching, kung pinatawag ang kanyang mga magulang. Nagtanong naman rito ang ating bida, na kung ano nga raw ang ibig niyang sabihin. Nabigla naman si Tang Ziyan, dahil may exam nga raw sila ngayon, at hindi nga raw ba nakalimutan ng bida na may pastahan sila ni Gurong Tungfei. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang ating bida, na pagod dahil nagmadali nga ito para makahabol sa kanilang pagsusulit. Nagtinginan naman rito ang kanyang mga kaklase, lalo na ang kanyang guro. Nahiya naman rito si Chu Ching, na masyado nga ba raw siya kapansin-pansin para tignan siya ng ganyan. Nagtawanan naman ang kanyang mga kaklase, dahil sa kanyang pinagsasabing kalokohan. Nagtanong ang kanyang guro, Chu Ching, ano nga raw ang nangyayari sa kanya. At malapit na nga itong na-late, at nagtanong din ito na kung gusto niya nga raw talagang kumuha ng pagsusulit. Humingi naman ng pasensya si Chu Ching, dahil late na nga raw siya nagising. Pinaupo na siya ng kanyang guro, at ayaw na nga raw niya itong maulit pa sa susunod. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang kanilang pagsusulit. Kasunod nun, nagtanong naman rito si Song Cha, na kung kamusta nga raw ang pagsusulit ng bida. Sinagot naman siya ni Chu Ching, na ayos lang nga raw, dahil nasagutan nga raw niya ang lahat. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, dumating na sila Tang Ziyan at si Tao Yunao. Nainis naman rito si Tao Yunao, at dali-dali niya nga tinulak si Song Cha, at nagsaad nga itong nagagalit, na kung sino nga ba siya para agawin ang lalaki ni Tang Ziyan. Nainis naman rito si Chu Ching, at sarkastiko nga itong nagsalita kay Tao Yunao, na kahit sino ka pa, maniwala ka man o hindi, kaya niya nga raw siyang buburahin. Nagalit si Tao Yunao, at dali-dali nga itong naghanda ng isang suntok, at nagsaad nga ito, na kung gusto na nga raw mapaslang ng bida. Pinigilan naman siya ni Tang Ziyan, na huwag niya nga raw sasaktan si Chu Ching, binabalaan niya nga raw siya. At kasabay nun, niyaya na niya ang bida na sabay na nga raw silang kumain. Sumang-ayon naman rito ang ating bida, at sabay kingdat nga ito, na kung gusto nga raw ni Song Cha na kumain na sila ng sabay-sabay. Nanggala-itin naman sa galit si Tao Yunao, at pinagmumura niya ang bida. Pinahinaon naman siya, ni Tang Ziyan, na huwag na nga itong mag-alala, dahil mas masarap pa nga raw siya sa kanya. Natataranta naman si Song Cha rito, at dali-dali niyang tinanggihan ang bida dahil may gagawin pa nga raw siya. Nagtaka naman rito ang ating bida, at wala na nga itong nagawa kundi ang sumang-ayon. May napansin si Chu Ching na si Yemao, habang si Yemao ay namumulat dahil sa nakita niya ang kanyang crush. At kasabay nun, dali-dali niya naman hinawakan ang ulo ni Yemao, na sumama nga raw ito kumain sa kanila. Nahiya naman rito si Yemao, habang si Tao Yunao ay nagtataka na lamang sa nangyayari. Hinakbayan naman ni Chu Ching si Yemao, at nagsaad nga ito na nga raw ang pagkakataon ni Yemao na makasama si Tao Yunao. Sinabihan niya naman si Tang Ziyan, na isasama nga raw niya ang kanyang kaibigan sa kanilang pagkain. Sinabi lamang ni Tang Ziyan,
na si Yemao ang kapatid ni Ye Chenxi. Napamura na lang si Chu Qing sa kanyang isip dahil nakalimutan nga raw niya na may pagkagalit pala si Tang Ziyan sa Ye family. At nagpalusot na lamang ito na nagugutom na nga raw siya at madali na nga raw sila. Makalipas ang ilang sandali, habang makikita sila rito na kumakain. Nagtanong naman si Tang Ziyan na kung sigurado nga raw ba ang bida na makakapasok siya sa top 10 ng exam. Sinagot naman siya ni Chu Qing na hindi nga raw siya sigurado. At nagtanong din si Tang Ziyan na kung kasama nga raw ba niya si Ye Chenxi ng ilang araw. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, at tumanggi nga ito, dahil naging busy lang nga raw siya sa kumpanya ng kanyang ina. Nagtanong din si Tao Yunao na kung wala nga bang kaalam-alam ang bida sa paggalang sa sarili at pagmamahal sa sarili. Napatahimik naman rito si Chu Qing saglit, at bigla niya na lamang sinakal si Yemao. Nasabihin na nga raw ni Yemao ang kanyang nararamdaman para kay Tao Yunao. Putol-putol naman na nagsasalita si Yemao, ngunit nagsalita naman bigla si Tao Yunao, na magpalat nga raw sila ng paksa, at talagang naaakit niya ang mga kaibigan niya, at napakapalad nila sa ganitong sitwasyon na kasama sila. Nagtanong si Chu Qing kay Tao Yunao ng isang tanong, para makita kung ipapakita niyang gusto kanya, pero hindi siya naglakas loob na sabihin, ano nga raw ang sa tingin mo sa kanya. Sinagot naman nito ni Tao Yunao, na bakit niya nga raw naman sasabihin ito sa kanya. Pinilit mo siyang umamin ang hindi naman patas, at kung aamin nga raw siya kay Tang Ziyan, saka nga raw niya sasabihin sa kanya. Sa bilis na galawan ng ating bida, bigla na lamang itong umamin kay Tang Ziyan, na gusto niya nga raw ito. Nagulantang naman rito si Tao Yunao, dahil tapos na nga agad ang bida. At sinabihan naman siya ni Chu Qing, na sabihin na nga raw ni Tao Yunao ang sagot sa kanyang katanungan. Seryoso naman na nagtanong si Tang Ziyan, na kung sigurado nga ba si Chu Qing na gusto niya siya, at nagtanong din ito, na kung si Ye Chenxi ay gusto niya din ba. Nagdilim na lamang ang pagmumukha ni Chu Qing, dahil hindi niya nga raw alam ang kanyang isasagot. At sabay sipa naman ni Tang Ziyan sa paa ng bida, sa labis nitong pagkainis. Sumagot na si Tao Yunao, sa totoo lang hindi niya nga raw alam ang sagot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang umamin si Yemao, na gusto niya nga raw si Tao Yunao. Nabigla naman rito si Tao Yunao, at hindi nga ito nakapagsalita. Pinaliwanag naman ni Yemao, na simula kinder sila, at noong isang beses, nagdala ang kanilang guro ng maraming cake, at lahat ay kumain ng 4 o 5, pero ikaw ay kumain ng 13 ng sabay-sabay. Noong panahong iyon, naisip niya nga raw na napakabait niya at kahanga-hanga. At noong siyam ka pa lang, nagpusta ka sa drink stand sa amusement park, uminom ng 8 tasa ng malamig na inumin ng sabay-sabay. Sinamahan kita, at ibinahagi mo sa akin ang mga ice cream cone na napanalunan mo. At noong nasa gitnang paaralan ka, nang nasa klase ka rin, nagkaroon kami ng pagkain. Nagmungkahi ang mga kaklase ng paligsahan sa pagkain ng tinapay. Noong panahong iyon, kumain ako ng 3, ang iba ay kumain ng 6 o 7, at ikaw lang ang kumain ng 10. At sa ngayon namamangha pa rin siya sa kanya. Namula naman ng sobra si Tao Yunao, dahil sa labis nitong kahihiyan. Tawang-tawa naman rito si Chu Qing, dahil hindi niya nga raw nakikita sa kanyang katawan na malakas itong kumain. Nagsalita din si Tang Ziyan, na hindi nga raw sinabi ni Tao Yunao ang tungkol dyan sa kanya. Nagagalit naman na nagsasaad si Tao Yunao, na huminto na nga raw si Yemao nakakakwento sa kanya, at wala nga raw duda na pamilyar ang pagmumukha niya sa kanya, at kaya pala hindi siya nagdududa na kilala niya siya. Natuwa naman rito si Yemao, dahil nakilala na nga raw siya ni Tao Yunao. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang siyang sinubsob sa cake, sa labis nitong pagkainis. At kasabay nun, nagagalit naman umalis si Tao Yunao, at nagpaalam na si Tang Ziyan, na aalis na nga raw din siya. Kinaweyan naman ito ni Chu Qing, at bigla nga itong napatingin kay Yemao, dahil nagtanong nga ito na kung may nasabi nga raw siyang mali. Sinagot naman siya ni Chu Qing na wala nga raw, at tanong nga ito na kung hindi ba nga raw siya tinanggihan ni Tao Yunao. At napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, ito ay talagang isang usaping pag-ibig lamang, mga kababaihan tulad ni Tao Yunao ay dapat hayaan si Yemao na manguna. At nagsaad naman si Yemao, na tama nga raw ang bida pero sa susunod na gumawa raw si Chu Qing ng katulad ng bagay na ito,
maaari niyang bang ipaalam sa kanya ng maaga para makapaghanda siya kay Tao Yunaw. Sumang-ayon naman rito si Chu Qing, habang papaalis na sila, at sasabihin nga raw niya ng maaga sa ibang pagkakataon, pero wala namang kahihiyan dito, at huwag gumamit ng malungkot na mga salitang katulong tulad ng, "Hey!" Mapupunta ang eksena, kay Chu Qing, habang papauwi na nga ito sa kanila. Nang biglang napansin niya si Haunir na kausap siya ng kanyang ina, at nagtanong nga ito na kung bakit nga raw nandito si Huanir. Pinaliwanag naman ng kanyang ina, na inanyayahan niya nga raw siya sa hapunan bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa kumpanya, at nagsaad nga din ito, napapatulong lamang siya sa kanya sa ibang bagay at sumama nga ito sa kanya. Kasabay nun, nagpaalam naman rito si Chu Qing, na maghintay lamang si Huanir ng ilang sandali. Masaya naman sumang-ayon rito si Huanir. Kasunod nun, nagtanong naman ang kanyang ina sa kanya, na kung anong araw ang relasyon ni Huanir sa kanya. At biglang nagdilim na lamang ang pagmumukha ng bida, at sinagot naman niya ang katanungan ng kanyang ina, na magkaibigan nga lang raw sila, na may friends with benefits. Nagtanong naman ulit si Mrs. Chu, na anong klaseng magkaibigan sila, magkaibigan ba o kaibigan? Hindi naman sinagot nito ni Chu Qing, at seryoso nga itong nagtanong na kung may sinabi bang araw si Huanir sa kanya. Pinaliwanag naman ng kanyang ina, na ito ay pakiramdam niya lamang, at dati gusto niya si Ye Chanxi, at ngayon kasama mo si Huanir. At bilang isang lalaki, hindi ka ba dapat may kaunting paggalang sa sarili mo? Natamaan naman rito si Chu Qing, dahil sa mundong ito, mas pinapahalagaan ang lalaki kesa sa mga babae. Kasunod nun, nagtanong din si Mrs. Chu, na kung anong araw ang plano ng kanyang anak. Sinagot naman siya ng kanyang anak, na papakasalan nga raw niya ang lahat ng kanyang magustuhan. Nagulat naman rito si Mrs. Chu, na kung nababaliw na nga ba si Chu Qing. Nagpaliwanag naman ang ating bida, na lumalaki na nga raw siya bilang totoong lalaki, at alam na nga raw niya ang kanyang ginagawa. At bakit hindi niya turuan ng leksyon ang kanyang kapatid? Nagsalita naman na naiinis si Mrs. Chu, na pansamantala niya itong kalilimutan ang bagay na ito. Sa pangkalahatan, nauunawaan niya nga raw ang kanyang sitwasyon. At sinabihan niya naman si Chu Qing, na tawagan nga raw niya ang kanyang kapatid para kumain. Malilipat ang eksena sa kanyang kapatid habang may ka-video call nga ito sa kanyang telepono. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, na kumain na muna, dahil buong araw na nga raw siya sa loob ng kwarto niya. Hindi naman pinansin ni Chu Xiao ito, at dali-dali niya nga niyaya si Chu Qing na umupo sa kanyang tabi. Ninas naman rito si Chu Qing, at dali-dali niya nga sinigawan si Xing Tao sa telepono, na magpahinga na muna nga raw sila. Bigla na lamang natakot rito si Xing Tao, at dali-dali niya nga binaba ang telepono. Kasabay nun, sabay yakap naman ni Chu Xiao sa bida, na mula naman rito si Chu Qing, dahil ang lambot nga raw ng kokomelo ni Chu Xiao. At nagtanong din si Chu Xiao, na kung papaano nga raw ni Chu Qing napapayag ang ina ni Xing Tao. Bigla na lamang tinulak ni Chu Qing ang pagmumukha ni Chu Xiao, na wag nga raw itong yamkap ng ganyan sa kanya, baka magaya nga raw sila sa family stroke. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang siyang sinapak ni Chu Xiao. Nagtampo naman rito ang ating bida, at sabay lingon nga ito. Sinuyo naman siya ni Chu Xiao, na alam nga raw niya na mali siya, kaya magpakatatag nga raw sila ngayon. Napabugtong hininga na lamang rito si Chu Qing, na kung kaya na ba nga raw ni Chu Xiao na makipag-usap sa ina ni Xing Tao. Hindi naman nakasagot si Chu Xiao rito, kung baga nagtanong nga ito na kung anong araw ang kanilang pinag-usapan. Sinagot naman siya ni Chu Qing. Sabi ni Mrs. Xing kung makakabili ka ng bahay sa Zukei Street sa loob ng 1 taon, ipapakasal niya si Xing Tao sa iyo. Kung hindi, kailangan mong hindi magpakasal sa kanilang pamilya. Pinagpapawisan naman rito si Chu Xiao, dahil imposibleng nga raw ang sinasabi niya, dahil ang mga bahay doon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kahit na mayroon siyang sapat na pera, hindi ito garantiya na makakabili siya ng bahay doon. Sinabi ni Chu Qing na iyon na lang talaga ang paraan para mapapayag sila sa ganitong kondisyon. Nagtanong si Chu Xiao na kung may alam nga bang ibang paraan ang ating bida para solusyonan ang kanyang problema. Sumang-ayon naman rito ang ating bida na oo may paraan, ngunit pero sa ngayon, kailangan niyang tulungan ang kanilang ina na pamahalaan ng kumpanya.
Masyadong mabigat ang pasanin na ito para sa kanya. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Juanir na nagpapaalam na nga ito sa bida. Nagsalita naman rito si Chu Ching na gusto ng kumpanya ng kanyang ina na magsimula ng paggawa ng bagong software, at nagtanong din ito na kung maaari bang sumali si Juanir sa kanila bilang isang teknikal na tagapayo. Pinagpapawisan naman rito si Juanir dahil hindi nga raw ito sigurado sa kanyang kakayahan. Pinalakas naman ni Chu Ching ang confidence ni Juanir, at nagtanong din si Juanir na kung magugustuhan kaya siya ng kanyang ina. Sinabi lang ni Chu Ching, habang hawak ang balikat ni Juanir, na bakit hindi nga raw siya magugustuhan ng kanyang ina. At sagutin na nga raw ni Juanir ang kanyang alok, oo o hindi. Nahihiya naman sumang-ayon rito si Juanir. Natuwa naman rito si Chu Ching, at sabay yakap nga ito kay Juanir, na may kasama pang masarap na halik. Sa hindi inaasaang pagkakataon, pinagmamasdan pala sila ni Mrs. Chu sa taas ng building. At nagpapalabas nga ito ng nakakatakot na aura. Napansin naman ni Chu Ching ang kanyang ina, na pinagmamasdan pala sila, habang si Juanir pulang-pula dahil napansin niya rin ang ina ni Chu Ching, at dali-dali na nga itong nagpaalam. At sabay, takbo naman ito ng napakabilis, napasambit na lamang si Chu Ching sa kanyang isip, na si Juanir ngayon ay kahawig na ng uri ng babae na kilala niya sa kanyang orihinal na mundo. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Mrs. Chu, na naghihintay sa kanyang anak. Kasabay nun, nagsalita naman si Chu Ching, na gusto nga raw niya magtrabaho si Juanir sa kanilang kumpanya. Naiinis naman nagsaad si Mrs. Chu, na wala nga raw kakayahan si Juanir sa ganitong trabaho. Ngunit sinagot naman siya ni Chu Ching, na gusto niya nga raw palaguin ang kumpanya, kaya't nag-set up ang kanyang ina ng hiwalay na departamento ng IT at pinasali si Juanir sa pagbuo ng software. Nagtanong naman rito ang kanyang ina, na kung bakit nga raw gustong palaguin ni Chu Ching ang kumpanya nila. Sinagot naman siya ng kanyang anak, dahil sa pamilyang Chu. Nabigla naman ang kanyang ina, na kung bakit nga raw nakapagsalita si Chu Ching ng ganyan, at papano niya nga raw ito nalaman. Sumagot naman ang ating bida hindi niya raw alam ang maraming bagay, pero hindi makakatulong ang pagtatago. Hindi raw siya mag-aasawa sa pamilya Gong, at hindi raw siya natatakot kay Chu Alan. Ninas naman rito ang kanyang ina, na pumasok na nga raw si Chu Ching sa kanyang kwarto. Kasunod nun, makikita rito ang ating bida, na malalim ang kanyang iniisip, at napasambit nga ito sa kanyang sarili, na mukhang talagang nasaktan ang pamilya niya ang kanyang ina, kailangan niyang alamin kung ano ang nangyari noon. Pumasok naman ang kanyang ina sa kwarto ng bida, at nabigla nga ito, dahil akala niya sinusubukan ni Chu Ching tumalon sa bintana, at dali-dali niya itong pinigilan. Nagsalita naman rito ang ating bida, na humihingi ng tawad sa kanyang ina, na nagkamali nga raw siya sa kanyang mga pinagsasabi. Hinawakan naman ng kanyang ina ang ulo ni Chu Ching, na siya nga raw ang may mali sa kanyang mga sinabi sa bida, at tama nga raw ang sinabi ng kanyang anak. At pinaliwanag din niya kay Chu Ching, na gusto niya lang namang mamuhay ng tahimik, pero halata namang sinusukat at minomonitor nila ang anak ko. At ang mga konsesyon ay magbibigay lamang ng lakas ng loob sa mga taong iyon na makialam sa atin ng walang pag-aatubili. Sa pagkakataong ito, ipapakita nila sa kanila na ang utak ko, si Chu Tianan, ay hindi lang para sa palabas. Sumang-ayon naman rito ang ating bida, habang si Mrs. Chu ngumisi na lang sa sagot ng anak niya sa kanya. At napasambit na lamang si Chu Ching sa kanyang sarili, na may kailangan pang araw siyang asikasuhin. Mapupunta ang eksena kay Meng Zui, habang mapupunta ang bida natin sa kanya. Nagtanong naman rito si Meng Zui, na kung ayos na nga ba ang problema ng kanyang kapatid. Hindi naman sinagot ni Chu Ching ito, ngumisi lang ang ating bida, at sabay hagis nga ito ng buong lakas sa isang papel. Madali lamang nasalo ni Meng Zui ito na walang kahirap-hirap. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, dahil mas malakas pa nga raw si Meng Zui, kesa kay Xing Wei. Kasunod nun, binasa na ni Meng Zui ang nilalaman ng papel, at nagtanong nga ito, na kung papaano niya ito nagawa. Hindi naman sinagot nito ni Chu Ching, at nagpaalam na nga ito na aalis na, dahil tapos na nga raw ang kanyang problema. Ninas naman rito si Meng Zui, at sabay nagpakawala nga ito ng malakas na aura, at sarkastiko nga itong nagtanong, na kung hindi nga ba niya sasagutin ang kanyang katanungan.
Lumingon naman si Chu Qing, at nagsaad nga ito na hindi niya nga ito masasagot. At kung gusto niya itong malaman magtanong na lamang ito kay Mrs. Xing. Ngumisi lamang rito si Meng Zui, at biglang sumulpot na lamang ito sa tabi ng bida. At nagsaad nga ito, na kung tinanong ka ba ni Xinglei na itago ito. Natatakot ka bang patayin ka ni Xinglei? At nagtanong din ito, na kung natatakot ba ang bida na mapaslang siya sa kanyang mga kamay. Hindi naman sinagot ni Chu Qing ito, dahil sa umiinit na tensyon, bigla na lamang nag-init rito ang ating bida, dahil nakapatong nga raw ang malalaking kokomilon ni Meng Zui. At sa hindi inaasaang pangyayari, bigla niya na lamang itong sinakal na may kasamang napakasarap na halik. Nagulat naman rito si Meng Zui, at sabay gamit nga ito ng demonic palm. At sarkastiko nga itong nagsaad, na kung gusto na ba ng bida na mapaslang. Nagulat naman rito ang ating bida, na kung nababaliw na nga ba si Meng Zui sa kanyang gagawin. Dahil siya ay isang hamak na lalaki lamang. Ginamit naman ni Meng Zui ang kanyang aura para mabuhat si Chu Qing papunta sa kanya, at sarkastiko nga itong nagsalita. Sa palagay ba ni Chu Qing na grateful ba siya na hinalikan niya siya? Sinakal naman ni Meng Zui ang bida, at nagsaad din ito, ang laway ay nagpapasuka sa kanya. Maniwala nga raw siya sa kanya kung hindi, ito ay magpapad-suffocate sa iyo. At Hao Antong Di.